Sus, ano mo ba naman, Marites lang yan. Ito po, May 17 na yung mga nalathala sa mga pahayagan, DBM releases 90% of 2025 budget as of April. Yan yung sinasabi ko. O diyan natitira na lang 10%. Wala. Ayan o. 6.326 trillion na ang na-release. Kaya pala nagmamadali ang ating mga miyembro ng House of Representatives o karamihan, hindi naman lahat. Maraming mga disente dyan na natitira na mag-insertion, pumirma doon sa impeachment. Yung sinasabi ni Toby Chanco, di ba? Opo. Ginawang kondisyon yung pagpirma sa impeachment sa pag-release ng budget. Gusto nilang ma-release na yung kanilang budget. Bakit? Ginamit sa kampanya. Ayun na. Bago sasabihin nitong si Suarez, 100 ang nanalo sa mga pumirma sa impeachment. Ibig sabihin gusto ng tao impeachment. Hindi po issue yan, impeachment. Local po kasi ang issue. Bagamat national ang Office of Representative or member of the House of Representatives, ang eleksyon yan local, hindi pa nga isang bayan yan sa ibang lugar Opo. Halimbawa, Maynila, 6 ang congressman, di ba? 6 ba? 6, di ba? 6 districts. Ang Bacoor nga isang bayan, isang district. Pero sa buong lungsod, buong lalawigan ng Cavite, maraming congressman. Ganon din sa Batangas. Okay. Mas maliit ang voting base ng congressman kesa sa mayor ng Maynila o mayor ng Makati o mayor ng San Juan o mayor ng Pasig. Opo. Kasi distrito yan Although Pasig yata, isa lang Isa lang yata ang distrito ng Pasig. Kung hindi ako nagkakamali, ako'y tama. Pero yung Quezon City, ang laki. Marami, Yan ang ibig ko sabihin. Hindi po nasyonal ang pinag-uusapan sa congressional race. Yung mga deputado o yung mga representante. Local po yan. Sino bang matulungin dyan? Sino pumupunta sa KBL? Alam mo yung KBL, di ba? Hindi Kilosang Bagong Lipunan. Ano yun? Kasal, Binyag, Libing. Sinong masipag? Sinong nakatulong sa akin? Sinong nagbigay sa akin ng akap? Sino nagbigay ng AIC? Sino nagbigay ng pambili ng gamot ko? Ayun. O, di ba? Sinong nagbigay sa akin ng wheelchair? Yan ang issue dyan. Opo. Kito mo sa nasyonal, pag nasyonal ang issue, kasi ang senador, hindi naman pwede lahat ng tao bigyan mo ng akap. Correct. Hindi naman lahat ng tao pwede mong bigyan ng wheelchair. Selected. Ang pagdating sa senador, ang issue dyan ay nasyonal. Sino bang pro-impeachment? Sinong anti-impeachment? Ayun. Di puro anti-impeachment ang hinalal. Di ba? Ayun na. So, Ginoong Suarez, ewan kung ano nangyari dito kay Suarez, maayos ang tatay Nagbago na nito. rin? Hindi naman, ewan ko kung nagbago, hindi ko naman kilala to. Yung tatay, kilala ko. Dating gobernador ng Quezon, napaka-decenteng tao. Nakakausap ko. Okay. Very decent individual. Ewan ko tong si JJ. Anyway, hindi po yun tamang analysis, sir. Local po kasi yan, kaya 100 na pro-impeachment. Plus, pinaulanan nyo naman ng akap ng pera. Ang daming pera ng mga kongresista. Nagbago na. For re-election or for election to another position. Katulad nung si Mark Go, yung kalaban ni Mayor Magalong sa Baguio. Bumabaha ang pera sa Baguio. Ano nangyari? Panalo pa rin si Magalong. Kasi ang issue naman doon, hindi, si Magalong naman, malinis naman, maayos, anti-corruption. Iyon ang gusto ng tao. Tama. Kita mo si Kimbo, natalo rin. At saka yung iba namang pumirma sa impeachment, pumirma lang, hindi naman sila active doon sa pagtatanong, di ba? Hindi naman alam Opo. I'm sure tinatago pa nga nila sa mga constituents na natatakot sila di ba? Yung mga visible, yung mga high profile sa impeachment, si Kimbo Olats, Abante Olats, Paduano Olats, yung nabawasan, Castro. yung Kabataan, Franz Castro, di ba? Yun lang. Iyon ang analysis dyan. Kaya yung budget. Di ba? Pero attorney, may nagsasabi tayong dalawa daw antay lang na antay. Bakit? Antay tayo sa impeachment. Antay na antay. Naghihintay. Hinihintay. Yun ang ibig sabihin nun. Yun ba yun? Ngayon, habang naghihintay tayo hanggang puro impeachment ang inaatupag, eto na ang nangyayari. Okay. Ang krimen matindi. Kita mo, kahit ang South Korea, binalaan na ang kanyang mga mamamayan. Ito ang sinabi,
dahil daw sa mulalala. Parang wala, bulol na ako. Parang dip-dip ni Pangulong Marcos, di ba? Yung dip-dip. Ay. Alam mo yun, yung speech yun, dip-dip. Dip-dip. Oo, hanapin mo, dip-dip. Oh, sige. anyway, dahil daw sa lumalalang sitwasyon ng krimen at mga matitinding mga krimen na ang pinagbubuntunan ay mga Koreano, ay mag-ingat-ingat daw sila rito sa Pilipinas. Opo, Kaya, kawawa naman tayo. di ba yung dalawang Koreanong naglalakad-lakad lang, pasyal sila sa BGC. Ang BGC naman hindi naman yan delikatong lugar. BGC! Yeah, Imagine mo, safe na Central lugar Business yun. District sa Makati. Opo. Bonifacio Global City, daming restaurant, Ano tahimik. nangyari? Oo, di ba? Yung mga residente ron, upper middle class, upper Yes. class, di ba? Puro mga totyal ng mga tao ron. Biro mo, tinutukan ng barel. Ay, grabe. Oo. Nahuli? Nakuha na ng kasya sa kay mga designer bag. Wow. Hinahabol ng mga pulis. O, kita mo, paano kang hindi mababahala sa krimen? Pati ba naman anak ng senador? At sa Binugbog? pamangkin ng senador, na pegulps. Sa Boracay pa. Di ba maayos naman ang Boracay? Safe yun eh. Nung panahon ni Pangulong Duterte, wala naman nang napepegulps doon eh. Ano yun? Lalo na, Trip biro lang? mo, anak ng senador. Opo nga. Mabubugbog. Paano pa kaya yung pangkaraniwang tao, di ba? Nakakatakot naman. Hindi, nakakatakot talaga. At hindi ito yung mga delikadong lugar katulad ng Yeah. Tondo. Yung sinasabi nating medyo, Opo. Medyo worse. nakakatakot. Oo. O, kita mo to ha? Ito. Pati yung mga mamahaling kondominium doon sa BGC ay nag-i-issue na. Nagagawad na ng mga babala sa kanilang mga residente. O, kita mo my to? God. Etong 2 Lafayette Square, ha? Etong 2 Lafayette Square ay nasa Salcedo Village. Nasa Central Business District. Nandiyan yung opisina ng LTA. Makati yan dati, Makati. Hindi Opo. Makati dati. Makati pa rin hanggang Makati ngayon. pa rin. Iba yung BGC. Opo. Iba yung Salcedo Village. Sa gitna ng Makati yan. Yeah. Puro office building yan. Oh. Kita mo? Oo. Sabi niya, dito 17 May, please be extra careful when walking in Salcedo Village. Salcedo Village! Oh my God. Ha? Nakakatakot na talaga niyan. Central Business District, there has been an increasing number of hold-up incidents in Salcedo Village. Just last night, our tenant had a failed attempt of hold-up riding in tandem. Yun nga. Buti na lang daw yung security nila ay nagresponde noong nagsisisigaw Yung tao. ng saklolo yung tao, kundi na hold up. Salcedo Village. Kasi nga hindi ginagalang na. Yan ay indicative of weak leadership. Yan yung office namin dati. Daily Yomiuri. Yung Shimbun. Yung area na yan, yan ang unang-unang opisina ng tatay ko sa Maynila, yung BF Topman. Yes, BF Topman. Wala na ngayon. Nandun pa rin yung building, ewan ko kung giniba o iba lang ang may-ari. Sa Safe Banco yung nanginginig. Attorney, nanginginig ka na. Ha? Ayan. Oo. Hello? Ayan na. Ginagaya ko si Chrissy. Ay, ganun. Attorney, bati lang natin kay Attorney Elihio Malyari. Nakikinig po sila at nanonood, syempre. Mamaya na po. Ayun. Kasi meron yata tayong phone call. Naka-standby na ba yung ating Opo. phone call? Standby Hindi na pa. yan. Ah, Ready hindi na pa ba yata. yan, Jack? Wala pa. Ayan. Ay, welcome back nga pala Opo. kay sa ating staff si Jenny Lynn. Jacqueline pala, Jacqueline. Mali. Dilin, ha? Jacqueline. Ayan. Nag-vote. Tama. Kaibigan yata ito ni Jim Paredes. Ay, Jacqueline eh. Jacqueline. Jacqueline. Manabastes. aha. Anyway, habang hinihintay natin, patiin pa natin si Eva Dimaano, Rick Dula. Hindi lang nagpapakalat ng kaalaman sa batas, nagpapakalat pa ng mga logical ng katotohanan, nagpapakalat pa ng lagim. Real talk tayo, real talk. Yan. We should study daw how to secure BGC from unscrupulous persons. Kylen, watching from Japan. Yan, oo. Swiss Lee, watching from Geneva. Yan. Okay. Hello po. Oo. At syempre, si Michael Guy, si Rolly Mende Tomas, si Ryan Ang, si Raul Paras, Ayun. si Cathy Palamos, si Tirso Peralta, William Gatchelian, yan, Willie Ayan. Keng, Andrew Tan,
nanonood pong palagi yan dito. Alex Cruz, salamat Louie po. and Nas Gamboa, Direk Lester Dimaranan. you, yes. Yan. Nakikinig pong lagi yan. At congratulations nga pala kay Paulo Gumabaw. Lumipat na pala siya sa Tyron Escalante Artist Management o team. Talaga niya si Tyron Escalante. Sakang alamat. Yan. Nasa linya na po! Ayan na. Ngayon, buti Ayan may na. time pa tayo. Opo. Walang iba kundi ang City Building Official ng Parañaque City, si Engineer Jamela Apolinario. Yon. Thank you. Good morning po, Good Engineer morning, Engineer. Apolinario. Apo, magandang umaga po. Ay, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming payak na paanyaya dito sa Yes Yes Yo Topacio. Topacio. Oo. Apo, walang ano man po. Para Ma'am, po sa po ng taga-Parañaque. Ay. opo, medyo Choppy, ma'am, choppy. medyo ano sabi mo, chubby ako? Choppy. Choppy! Kala ko sabi mo chubby eh. Hello, sir. Hello, attorney. Opo, Hello, ay okay na ma'am, po ma'am, tayo? ma'am Jamela, nandito po. You're coming in clear na po ngayon. Kaya okay na Ma'am, po, ma'am. I'll get to the point. Apo, magandang umaga po. Opo, magandang umaga rin po, ma'am. I'll get to the point. May reklamo po yung isang building owner sa Apo. Doña Soledad Avenue, dyan po sa Barangay Don Bosco. Better sa Living. Bigutan, Better Living, na karatig po nila kasi ay isang gas station ng Shell. Katabi yun. Opo, ngayon po, ito po ang mga problema, ma'am. Sana po ay matulungan natin. Number one, Apo. napapansin daw po nila walang firewall yung Shell station. Ma'am, ano bang Okay. probisyon ng ating building code at mga lokal na ordinansa tungkol po dyan sa mga gas station at ang pagtatayo ng firewall? Ang firewall po kasi natin, sir, tinatayo siya kung wala po siyang sufficient setback, like yung 2-meter setback. Yan po yun. Pag wala pong setback, firewall po dapat or Yun. firewall separation ang dapat nga nilalagay nila. Okay. So, wala. So ito po, dapat tingnan po natin yung 2 meters. Yes, opo. Yun po yung ating gagawin, sir. Kung sakaling may complaint po yung kapitbahay, alamin po natin 2 yung meters pala. approved na building permit and certificate of occupancy. Kung meron man po, then i-check natin kung ano po yung compliance na ginawa nila. Kung kailangan po dapat na naka-firewall, then ipapagawa po natin sa kanila yon. Yun. Opo. Yun na. Pangalawa po, Opo. ma'am. Yun Sige daw po. pong pag-vent out noong fumes ng underground na mga tanks noong gasolinahan ng Shell sa Doña Apo. Soledad ay nakatutok daw po doon sa mismong firewall nitong Prince Classic Building at okay po. nagkakaroon daw po ng corrosion yung kanilang waterproofing at Apo. tumatagas daw po yung tubig tuloy Yun. doon sa building na Apo. unang-una po may mga tenant na gusaling sambahan ng Iglesia ni Apo. Cristo. At minsan po, mayroon doong mga bata kasi may kadiwa, yung youth organization ng INC, merong pagsamba ng kabataan, yung mga batang mga paslit naman, at bukod po doon sa yung pagsamba ng katandaan. Opo. Opo. At Opo. meron pang Sige. buklod po roon, yung mga couples Opo. na palagi pong may Opo. tao. Ano po bang patakaran pagdating dyan sa mga Problema. harmful na Opo. mga fumes o mga Yes toxic po. gases? Pagdating sa ganyan, sir, nire-require natin ng Certificate of Environmental Compliance. Alaman po natin kung yan po ay yung within the tawag dito, yung pong standard ng nilalabas na mga fumes nila, yan po ay kinakandak po sa ECC. So, yun, alamin po natin kung sila po ay nakaka-comply. Kasi po yearly po yan, binibigay ng, ay dapat nag-apply sila sa ECC for compliance ng kanilang environmental I see, opo. compliance, sir. Wow. Yes po. Opo. Ayun. May higpit pala, no? Pag, Mahigpit, opo. Anyway, Yes, opo, may higpit po tayo dyan. opo, So, alamin po namin, sir. Opo. Kasi po ang, for your information, sir, nakausap na po natin yung, I think, representative ng building po ng INC. Opo. Tama po? Opo. Nagsabi na po siya ng initial na investigation nila sa amin. Ang sabi ko,
sumulat po sa atin ng buong detalye ng kanilang complaints para po meron kaming formal na investigation na gagawin sa Shell. Yun. Kung pwede po nating ipatawag po yung representative or ng manager ng Shell para po dito magpunta sa office para mapag-usapan po kung ano po yung pwede nating maitulong sa may-ari po ng ating building na dyan. Okay, Opo. maraming salamat Yes, po. sir. Baka isipin po no mga tagapakinig natin, INC lang po yung Ay, building na yan. hindi po, May hindi po. iba pong mga tenants po dyan, ma'am, Ah, na opo, opo. maaari ring Yes, mapinsala. At saka kasi po, Opo. mga flammable fumes po yan. Natatakot din sila na kung Yes, doon sir. mag-vent, baka sumabog yung. Katulad po na nangyari dito sa kasurnahan sa may Yes, Wakwak. tama, sir. Wakwak Golf and Country Club. Opo. Sumabog po. Oo, sumabog. Biro nyo, nasa Wakwak yun, nandito kami sa Orambo. Narinig namin yung sabog na yun. Akala namin kung ano. Opo. Mm-mm. Opo. Tama, sir. Magkakandak po kami ng inspection investigation. Alamin po natin lahat kung ano yung detalye ng complaints and then monitor po natin para po maayos po lahat at yung safety po ang pinaka-importante po sa atin. Okay, maraming salamat po, ma'am. At Yes, thank you sir, very much maraming sa inyong salamat, panahon at attorney. asahan po namin na masolusyonan pong itong Opo. problemang ito Opo. sa agarang panahon. Thank you very much. Yes. Thank po. you so God much, bless. Engineer.